Mukhang tuyo na yung primer paint. Kaya ngayon, ito na. Nilipat ko na nga pala sila ng pwesto kasi wala na yung araw doon. Ang flat black gagamitin ko dito sa housing ng radiator fan. The rest, Starlight Silver. Pati itong cross strut bar. Ito pala, bago ako mag-spray, buhusan ko muna yung paligid ng tubig. Kasi sobrang gabok ngayon. Tapos sobrang init. Kaya ang daling hipan ng mga gabok. Medyo may pagkasailan yung part na to. Pero nasa sa inyo niyo kung gusto niyo ganun. At least yung gabok magiging putek. Hindi siya ganun kadaling mahipan. Ngayon naman, babalik ko na siya kung paano ko siya binaklas. Ayun ang thrill sa atin ngayon kasi sobrang dami kong binaklas. Hindi ko na alam kung ano dito or hindi ko natanda kung ano dito yung pagkakasunod-sunod. Lalo na sa mga fittings ng hose. Dito sa may vacuum lines tsaka sa yung fuel line, hindi ko naman siya in-adjust. Pero kita nyo kasi, di ba? Sobrang luwag na nito kasi nabaklas ko na lahat halos dito sa engine bay. Well, meron naman mga pictures nito bago ko baklasin. Ayun lang yung reference ko. Pero kung wala yun, maliligaw ako for sure. Iinis ko din yung pinakaloob. Ito, para siya naging restoration. Tapos, yan, nirepaint ko lang. Kita nyo, di ba, may mga tape, yung mga dapat na hindi mapinturahan, lalo na dito sa throttle body. Itong heat shield, ibabaw lang yung inisprayan ko. Tapos, kinoberan ko rin yung emblem. At least, di ba, natanggal ko yung kalawang. Pero, hindi ko pa siya nalalagyan nung rust converter Dapat meron yan. Tapos, ito, yung sa may housing ng radiator fan. Flat black ang ginamit ko. Medyo makintab siya, pero flat black yan. Kaya ngayon, babalik ko na sila isa-isa. Ilalagay ko na ngayon yung nabili ko na brand new valve cover gasket kay Ichiban. Dun yon sa Banawe. OE siya, hindi siya replacement. Tapos ito yung part number ko, naka 3SG, second gen kayo. Nagkaroon na ng progress dito kay Chow kasi pinturahan ko pa yung mga parts na gusto kong pinturahan. Gagamit lang ako ng brush tsaka ito. Kasi ito yung mga gasket maker na namuo, tatanggalin ko na lahat. At ngayon, dahil nakabukas na siya, ito na yung opportunity natin para malinis siya talaga ng tuluyan. Kita nyo, di ba? Nalinis, oh. Siguro next time na gagawin ko to, ipo-port and polish ko na siya. Why not nga, no? I-port and polish ko siya. Oh, kita nyo, guys, oh. Wow. Diba? Ito na yung head ng makina ni Chow. Nalinis ko na yung mga gilid niya kung saan nagkaroon ng oil leaks. At out of curiosity, napansin ko kasi yung spark plug at gusto ko siyang silipin. Titingnan natin yung condition niya, kung rich ba siya or lean, kung black ba siya or white, di ba? Sabi nga ni Project Alex, dun talaga pinaka mabibase kung maganda ba yung bastion niya, maganda ba yung mixture niya. So spark plug talaga kasi sa loob siya mismo at siya yung nakaka-experience ng talagang mixture dun sa loob ng chamber. Kaya ayun, gagawin ko at sisilipin ko lang out of curiosity kahit wala pang pampalit. Gusto ko lang malaman. So nakikita ko maganda yung kanyang pagkakasunog. Hindi talaga ako maalam tumingin. Abang hinihintay ko matuyo yung nilagay kong gasket maker dyan, linisin ko na rin tong high tension wire kasi kung makikita nyo, ang daming dumi oh. Nalinis ko na yung high tension wire at kulay blue pala siya, di ba? Tapos ito yung brand niya, Split Fire na twin core 8.8mm. Hindi ko alam yung brand na yon. Ang tingkad, grabe, ang ganda tingnan.
Ilalagay ko na yung intake runner, then yung assist, throttle body. Tapos, etong mga hose na to, pipilitin ko siyang mapaltan kasi meron akong binili dito na silicone hose, Samco Sport from Shopee Racing. Ito guys, may share ako sa inyong malupet. Hindi ko na talaga napakita kung paano ko ginawa. Pero ginamit ako lang ulit ng degreaser. Ito na yung after, ito yung before. Kita nyo yan, hanggang logo, di ba? Puro ano. Ito na siya ngayon. Oh, parang brand new, no? Ito guys, dumating na yung ibang items na kailangan ko para sa pag-restore ng water system ni Chow. Meron na akong bagong shift boots na in-order ko kay Sir Jet G-Drive Auto Salon na original siya from Toyota. Ito yung part number. Ito yung mga dumating na pyesa. Isang 60mm na 1 meter. Tapos AN10 na fittings para to sa relocation nitong oil filter. Universal spacer para to kay Remy. Priority ko ngayong hapon, makabit yung radiator dito sa harapan. Naalala ko yung 8mm nga pala dito guys. Yung nahulog kagabi. Hindi ko alam kung saan pero nagbigay ng tip si Jao. I-magnet ko nga daw. Kaya ngayon kakapay natin. Try nga natin. Baka kung anong mamagnet natin Uy, may na-magnet. Sa Dynabolt to. Tingnan nyo. Wala na tuloy. Kulang. Kusa akong Persian. Stewie. Meow. Ngayon, ikakabit ko na muna tong hose kasi based sa napanood ko, mahirap ikabit yung hose na to kapag nakabit na yung radiator. Tingnan nyo yung size comparison ng original tsaka ng aftermarket aluminum radiator. Mas malaki siya. Ito yung gap nila. Kaya ang tanong dyan, papasok kaya siya dito? Let's see, let's hope nakasya siya para hindi sayang yung pera. Tsaka yung time kasi pre-order ko pa yan bago dumating, napakatagal. Kakaibang kakaiba. Ito, tansong-tanso. As in original. Guys, tingnan nyo to. Ipapakita ko sa inyo na babaklasin ko kasi sana yung dalawa pang hose dito sa ilalim. At ito yung nakita ko. Wala nang bushing dito sa may... Itong isa meron pa. Kaso mukhang durog na. Ito, wala talaga. Kaya pala grabe kumabig to. Ayun, anti-anti na nating nakikita. Halos lahat talaga papalitan nata dito. Original pa lahat ng mga bushings Party night! Sige, ratratin mo na. Oh, niya ka Ba't ganyan pre? Parang may mali. Oo, ang ganit Maluwag na Mainit. May party night tayo tonight. Party night tonight. Papalit siya ng shock mount. Ayun na, Charles, papukpukin no. Wag sa may susi. Uy, napasok Pumasok na. Oh, di ba? Oh, hindi ko na malapas. Ano kaya yun? Welcome to another episode of Sige, sa Slime Nights. Oh, ganito, 3-man team. Pok. Teka, pare. Yo! Okay, di ba? Oh, Pok lang pala. Pok mo sa ulo. Kala ko di gagana. pag nasira, charge to experience, pre. Hindi ka na naman bago. Bili ka bago. Lakas mo naman ya. Di magiging say. Pre. Gawa na. Okay. Guys, magsasarado na yung shop. Night, everyone. Ibang araw na naman to, guys. Sakto, dumating na rin yung mga pyesa na kailangan ko pa, which yung mga silicone hose. Ano to? Iba to. Sige, pakita ko na sa inyo to. Bumili ako ng pang solder na portable siya, wireless. Bagong set ng silicone hose na 19mm. Oops, mukhang napadoble ata yung binili ko 60mm pala to. Ito naman guys, yung 45 degree elbow para sa aking intake filter or cold air intake. Kasi magpapalit tayo, tatanggalin natin yung stock box. Gagawin na natin siyang cold air intake. Performance, baby. Ganda. Ngayon, pakita ko naman yung ginawa ko. Hindi ko na ata siya na-videohan Pero ito yung last na ginawa ko. Nakabit ko na yung dalawang elbow dito. Isa rin nagawa ko. Bali ang host ng MR2 ay 6. Unlike dun sa front mounted na dalawa lang, diba? Grabe, pilipit ako dito gawa nung clamp. Tapos, nilinis ko na rin pala yung ilalim kasi meron akong leak dito ng power steering. Mapapansin nyo, diba? Napakalinis. Tingnan nyo itong pinagkaiba ng ginawa ko versus dun sa kung anong condition nito before ko gawin. Puro kalawang Ito na siya ngayon.
Bali, gumamit lang ako ng cordless drill saka itong wire brush. Padali natin ang buhay natin. Kung ako sa inyo, kumpletuhin nyo talaga pa isa-isa yung mga gamit. Lalo na kung DIYer kayo kasi sobrang convenient nito. Mas papadali yung trabaho nyo. Less pagod. Ngayon guys, total, kompleto na lahat ng materials natin. Like yung mga silicone hose, switch, thermostat, kompleto na talaga lahat. Ngayon naman, ito na yung pagkakataon para linisin ko yung buong engine bay. Kita nyo diba yung kondisyon niya? Sobrang daming dumi. As in, natambak yan ng ilang taon. Hindi natin alam kung kailan last tong nilinis. Kaya ngayon, ito na yung time para linisin ko yung buong engine bay. I-detail ko talaga siya, guys. Pakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya once na malinis ko siya. Pakita ko muna sa inyo yung itsura niya bago ko siya linisin. Reminder guys, kapag mag-engine detailing kayo, dapat nakabunot si battery. Ito na yung pressure washer natin malupet. At i-spray natin siya dito. In 3, 2, 1, go! Ngayon naman, yung air filter pala yung ilalagay ko, which magko-cold air intake na tayo. Tatanggalin natin yung stock box. Gamit lang ako ng stainless na 2.5, tapos mga elbow, ito, tapos yung Shopee Racing nating fuel filter. Pilit ko na siya ng actual, sana may gain niya. Kung sakali pala, maikli lang idudugsong natin. Halos ganun lang, isang dangkal lang. So guys, ganito yung ginawa ko para malagyan ko siya ng butas para dito sa map sensor. Kasi yung step drill ko, mapulol na agad. Nahihirapan siyang butasin itong 1.5 thick na pipe ko. Kaya ngayon, Dremel lang ginamit ko. Tapos ganito lang. Iniwan ko na lang muna siya. Etong rubber, kinuha ko din dito sa stock box. Diba maganda yung itsura niya? Kita nyo ba yan? Diba? Ang ganda tingnan. Big update sa inyo. Tapos ko na ikabit yung mga hose ng water lines tsaka ng vacuum lines. Ngayon naman, may nakita pa akong gagawin. Yung heat shield, babalik ko na sana. Napansin ko, ito nga pala, problema dati. Nakalug na, hindi na nakakapit yung bolt. Ngayon, we-welding ko siya. Kaya nakalabas na yan eh. Eto guys, nang hinayang na naman kasi ako sa opportunity na to kasi total nakaangat na. Why not? Gawin ko na rin yung brakes. Meron ako ditong set ng brake pad. Tingnan nyo naman yung kondisyon ng brake pads ko. Ito yung pads simula nung nakuha ko pa dun sa dating may-ari. This time, lalagyan ko na siya ng coolant gamit yung pick. Sana wala nang leak. Habang pinapababa natin yung coolant, check natin ang mga hose kung may leak or baka may nakalimutan pa walang clamp. So far, wala man leak. Tingnan nyo to guys, ganito lang kadali mag-bleed ng coolant dito sa bagong radiator. May pre-novite talaga sila na pang-bleed. Makita nyo, diba? Ang lakas ng hagos. Ibig sabihin na, wala nang hangin. Ito na, sa wakas, nakabit ko na lahat ng vacuum lines, kahit yung sa may water lines. Pinaltang ko lahat, as in. Tapos, nakikita nyo ba yun? Cold air intake, pinaltang ko na. Tinanggal ko totally yung intake box na stock. Tapos, ito, umubos na tayo ng ganito, 2, 4, 6, bali 8 liters. 8.5 liters na yung naubos natin para dito sa bagong palit ng coolant. Ito na ang first start ng ating project na MR2 na si Chow. Sana mag-start pa siya kasi halos 2 months ata siyang nakatenga. Literal na walang start. Medyo kinakabahan ako, dami ko kasing ginawa dun sa sa makina. Ayan na nga ba? Lobat na. Ito, katuwaan lang. Gumawa lang naman ako ng sobrang habang jumper kasi tinatamad na ako magtanggal ng battery. Diba? Ang dami kasi nakakabit dyan eh. So why not? Meron akong number 8 na kulay puting wire, stranded wire yan. Yung pambahay. Ganito lang naman siya kahaba. Diba? Pinairal ang katamaran. Ito, maganda yung terminal ko at ano na lang siya, bolted. Tingnan natin kung malakas na. Yun, malakas na ang battery. Ngayon, pa-startin ko yung Corona. At mag-charge muna siya. So, air out.
Pangpalibang lang guys kasi medyo na-stress na ako dito sa MR2. Ang dami ko nang kinakalikot kasi nanganganak yung dapat kong gagawin. Imbis na ito lang. Ngayon, charging na siya at iintayin ko na lang. Game, try ulit. Siguro naman may charge na to. Nagpalit nga pala ako ng fuel filter kaya ganun. Hindi agad siya nag-start. Ano ulit? Second try. Hey! It's working! Op! Namatay ulit. Yun! Op! Medyo lunod. Kita niyo yun? Nag-jumper ako ng OBD1 para ma-diagnose ko siya. Bad news, may lumalabas dito na code 14. Code 14, sinearch ko siya sa Google at sabi nga ignition ang problema. Malin sa coil, sa igniter, distributor, spark plug. Kaya extended ang pagdi-DIY. Extended din si Chow dito.